Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome sa isa namang kabanata ng ating interview segment dito sa Sports Corner PH. And for this Friday, first day of August 2021 episode po natin, kapiling po natin ang pinakamataas or highest rank na Pinoy at Southeast Asian runner na lumahok na doon sa 30-second Pattaya Marathon o Amazing Thailand Pattaya Marathon dyan po sa Pattaya, Thailand. At parte po siya ng ating team ng 7-Eleven delegation po natin na pinadala doon para dito sa marathon. So, kasama natin ngayon si Kuya Edsel Moral na lagi natin nakikita, nagcha-champion rin sa iba't ibang mga local competitions, local fun runs, local marathons, at believe it or not, ito yung unang beses na makatungtong internationally at sa wakas, nagka-podium siya overall. Bumati ka naman, Edsel, sa ating mga tagapanood sa Sports Call. Hello po, magandang hapon. Ako po si Edsel Mular na taga Santa Rosa, Laguna ngayon. Sa ngayon, Santa Rosa muna nagtutuloy kasi nandito yung trabaho. Pero yung actually taga Bicol talaga ako. Saan ka probinsya talaga sa Bicol? Kamalig po. Kamalig Albay, no? Opo. Yan. So, I'm sure yung ating mga viewers at yung mga relatives dyan sa Bicol, lalo na sa Kamalig, ay kung napapanood nyo to, sigurado mapaproud ka na yung hometown hero nga si Edsel. And kaya nga, Opo. in-invite kita dahil nalaman natin na ikaw pala yung pinaka-highest rank na Pinoy na pumunta sa Pattaya Marathon. It's because nga of Yes the po. sponsorship na rin ng 7-Eleven Philippines, yung 7-Eleven run, sa pangunguna siyempre ng kanilang general merchandise head na si Sir Jun Agus, happens to be the former president na ng National Masters Athletics, NAMSAC, National Masters and Seniors Athletics Association of the Philippines. And even though hindi na siya president, he's still the board director nga ng nasabing organization. So, it's been 2 weeks niya since nung pumunta ka sa Thailand along with the other Yes delegates po. natin. Nakita natin fourth placer si Artjoy Torregosa, yung taga Cebu. Tapos sumali rin yung regular natin nakikita sa Panrat, si Maricar Camacho. At iba Yes po. pa. Kasama po Pero, namin siya. oo, sumama rin doon sa delegation. Pero, right now, hindi ka ba nasisingkin dahil unang beses mong paglaok na sa international competition. And luckily, third ka pa. Inaasahan mo ito, yung pangarap mo na makatungtong sa top 10, hanggang top 5, hanggang top Opo. 3. Pero top 3 ang nakuha mo. Top 4 lang nakuha ko po doon. So, naging ano ko lang po doon talagang sobrang excited ako. Hindi ako natakot. Naging relax lang ako yung sa game plan ko. Talagang sinunod ko lang yung ano ko kasi lang, ang naging problema lang, yung malakas talaga yung hangin tapos sobrang init. Tapos yung ruta pa, yung talagang rolling siya. Ang sobrang hirap ng ruta kaya medyo kinapos tayo ng dulo eh. Bandang 30 kilometer talagang nandun na lahat yung pagod eh. Pero baka natin kwentuhan yung nangyari sa Pattaya Marathon. Siguro, pakikwento nyo sa amin. Kasi may trabaho ka pa na panggabi, no? Ah, Yes po. na dyan sa Oh, Santa Rosa. Tapos, pag may free time, sa umaga o si Apo, nagte-training, yes po. nagko-conditioning para sa mga iba't ibang mga weekend fun runs. Paano ka, sabihin natin, nag-umpisa sa ganitong aspect na o pwede ka na tumakbo, pwede ka sumali sa mga fun runs and then ma-achieve mo yung pinapangarap mong podium finish dito sa competition na yun, parang ganyan. Dati kasi yung takbo-takbo lang ako nung pandemic tapos may nakita akong event, sumali ako tapos yun, nananalo naman sabi ko, oh, kaya pala kaya yun, tuloy-tuloy na yung sabi ko, tuloy ko kaya to kasi maganda yung nakukuha ng benefits sa aking katawan kasi yung parang ang gaan-gaan ng katawan ko pag natakbo ko, yun. Tapos sabi ko, nung nananalo ko, oh, maganda pala to. Tuloy ko kasi sayang naman yung ano hanggang, ayun, tuloy-tuloy na yung nagiging improvement. Hindi lang ako nape-pressure hindi lang ako nagmadali na kailangan kong manalo kasi alam ko naman talagang mas malakas sila sa akin na sila full-time runner sila. Sabi ko lang i-enjoy ko lang yung mga ganitong paglaro-laro, pagtakbo-takbo kahit may trabaho, isingit-singit lang. Kahit man Ganun lang lang yung naging focus ko.
kahit man lang medyo busy ka sa inyong trabaho, sinisingit nyo pa rin yung oras para at least yung mga muscles nyo, yung mga tuhod ninyo ay malakas. Huwag naman sana ma-injure ka sa laban. At kapag merong mga maraming tao na nakikitakbo, syempre, senyas mo talaga yung tamang oras o yung sabihin natin panahon na sinacrifice mo, in-endure mo yung pain ninyo para lang marating yung finish line. Kaya nga, sabihin natin, you're one of the Opo. fastest runners so far in this post-pandemic na mga marathons na yon. Ano masasabi nyo rito? Sa ngayon talagang hindi pa yung pinakang fastest talaga kasi hindi kasi nakasama yung mga ibang talagang national athlete natin kasi may pinagandaan sila ngayon sa SEA Games kaya nabigyan tayo ng opportunity maging top kasi wala sila yung talagang pinakang idol natin sila sa Lanyo, Arlan Arbers kasi nagte-training sila sa full marathon. Pero masayang masaya ako kasi kahit pa paano naka-experience ko makalaro ng ibang bansa nakapaglaro ko ng ibang bansa na libre, suportado ng 7-Eleven. Sobrang nakakatuwa kasi minsan lang makalaro doon ng libre kasi pag talagang sariling gastos lang hindi talaga makakalabas ng bansa eh. Hanggang dito lang muna sa Manila, mga free time lang pagka malalapit, ganun lang. Bago yung 7-Eleven, sumali ka rin dun sa OCA, Trilogy Run Asia National Finals, kung saan ikaw yung tumapos sa pangunang pwesto dun sa 42K kilometer race dyan sa MOA last year. Yes po. Tapos, nung Yes first po. leg ng 2025 edition, ikaw naman yung nanalo sa 16K. Ang Yes po. nanalo naman doon sa babae, yung national athlete natin sa triathlon, si Erica Burgos. Yes po. Si Ma'am Erica Burgos. At nanalo rin doon sa Davao, I think sa Davao rin, it's Oka din eh. 32 kilometers yung sinalihan nyo last October, bago yung national finals niya dyan sa MOA. So, in this, yung Oka Trilogy Run Asia, naranasan mo nga na ayun, umabot ka na sa top podium. Nalampasan nyo yung mga kapwa runners nyo. At sabi ko sa sarili nyo, kahit na-pressure ka, na maabot ka ng fastest time ninyo, sobrang sulit talaga para sa iyo. Ito, malampasan mo ang mga kalaban nyo hanggang sa makarating ka na doon sa finish line at maisabit mo na yung gintong medalya doon. Opo. Siyempre, sobrang saya kasi first time ko magkakagano na sobrang dami namin tapos ako yung mangunguna doon sa national finals ng Hoka. Kaya sobrang blessed ako noon. Sobrang pasalamat ko sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng lakas para matapos ko ng safe yung race. Tapos ako pa yung magiging top doon sa race na yun. Ayun. So, parang Edsel, dito naman sa 7-Eleven, run series. Up, na ginanap nga doon sa Manila, tapos merong event sa Visayas at Mindanao. Saan ka pumuesto? Pang ilang place ka doon? Pang second place po ako doon sa 7-Eleven. Ang kumuha po ng champion doon ay si Edward Flores po. Si 42 kilometer. okay, si Edward, no? Opo. Could you give us yung assessment nyo doon sa participation nyo doon sa 7-Eleven? Nagbigay sa inyo ng ticket papunta doon sa Pataya. Yes po. Ano ang assessment nyo rito? Ay, sobrang saya po kasi yung talagang laking tulong sa amin yung makakarating kami makakarating kami ng ibang bansa. Talagang suportado nila, full support sila. Wala lahat ng gastos mo, sagot nila, wala ka talagang gastusin. Galaro ka na lang talaga lang paghandaan mo na lang talaga yung laro kasi minsan lang yun eh. Lahat na wala ka nang intindihin, lalaro ka lang. Kaya sobrang saya ko namin na mapabilang kami na mag-qualify dun sa 7-Eleven na yun. Kaya sobrang thankful kami kay 7-Eleven na meron siyang ganito yearly. Sana next year kung papalarin pa, bakit hindi? Okay. Mas maghahanda. At kinagandahan talaga yung pagiging top 3 nga doon sa 42K. Kasi merong iba mga 42 kilometer events doon sa Visayas saka sa Mindanao.
Yes. yung lahat ng mga ginastos, bukod pa sa mga groceries na in-offer ng 7-Eleven, lahat ng paggastos sa allowance, travel, transpo, papuntang Pattaya, sagot ng 7-Eleven yon. Kaya Yes nagpapasalamat po. tayo. Yung 7-Eleven run is actually taon-taon ginaganap at marami mga produkto na nanggaling nga doon sa nasabing competition like nabanggit mo kanina, si Richard Salanyo, si Arlen Aboy, si Christine Aliasco, Joy Dagagnaw at marami pang ibang mga kilalang runners natin na namamayagpag sa international stage. Doon sa mga events na tinaguyod ng 7-Eleven sila unang beses na kilala. Bukod pa doon sa Milo na isa sa mga top supporter ng marathon at yung Oka nga. So, noong time na yon na pumunta ka ng Thailand, ito yung una mong beses na Yes magipag po. sa airplane, tapos nilibot din yung ibang mga lugar at naranasan mo rin tumakbo kasabay yung mga Thailanders o mga Thai runners o yung mga Southeast Asia runners. Anong pakiramdam mo rito, parang Edsel? Sobrang ano, sabi ko, pagtingin ko pa lang yung makita ko sila, sabi ko, naku, sobrang haba ng mga to. Pero hindi lang ako nagpakang naging mindset ko na lang doon. Sabi ko, bahala na kasi wala naman talaga akong pag-asa dito kasi sobrang alam kong mas malakas sila, yung full-time runner sila doon sa mga may iba't ibang bansa. Makita mo talaga yung mga bias nila, ang haba tapos ang liliksi. Ginawa ko lang talaga yung nararamdaman ko, sabi ko, wag lang ako magpapadala sa kanila yung walang, nirelax ko lang talaga yung katawan ko. Kung ano lang yung maging best ko dito, okay na ako dito. Sabi ko, manalo matalo, talagang okay na kasi makapasama lang dito, all goods na, panalo ka na talaga. Tapos yun Okay. nung ano na, nung nalaro na kami, sabi ko, parang kaya ko naman sabayan yung pacing nila. Although talagang kaya kong umabante sa kanila, hindi ko lang ginawa kasi lumikod lang ako. Sabi ko baka hindi ko kabisado yung ruta kung ano yung magiging anong kakalabasan pagka pinaspasan ko. Lumikod-likod lang muna ako. Yun nga, pagdating ng dulo, mga rolling-rolling pala, buti sila kabisado nila yung ruta doon. Pero okay na kasi talagang goods na ako doon sa anong narating ko kahit ano lang. Tapos hindi nga lang nakakuha ng magandang oras, talagang masakit yung ruta doon eh. Sobrang lakas kasi ng hangin, sasalubungin mo yung hangin galing ng dagat tapos sobrang init. Sabihin natin may kinalaman din yung malakas na hangin doon sa mismong karera. Kaya naapektuhan na rin yung pacing ninyo at Yes po. kondisyones. Pero hindi pa kayo nagpatinag kahit maangin sa labas. Alam ko, epekto pa rin ito na mga nangyayari ngayon sa paligid when it comes sa weather. Talaga namang Opo. advantage talaga para sa iyo yung racing through the wind. Yes po. Sabi ko, minsan lang to, nandito na ako, sabi ko, nandito na ako sa race. Pangit pa pagtitigil pa ako. Kahit sobra ka nang gustong tumigil, sabi ko, tatapusin ko ba? Sabi ko, kaya lang sabi ko, ito na yun, yung minsan ka lang makalabas, samantalahin mo na, yun. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang kahit sobrang hirap na eh. Sabi ko, sige lang, laban to kasi pagod na rin sabi ko. Kung paglingon ko sa likod, wala pang nakasunod sabi ko. Ibig sabihin, napiktuhan din sila kaya tinuloy-tuloy ko na. Sabi ko, bahala na kung maabutan man nila ako, okay lang din. Basta tinutuloy ko lang yung ginagawa ko. Continue lang ako, di ako nagpapasira sa pacing ko kasi pagpapatala ako sa pagod, wala, mas lalong mapapagod ako. Kaya continue na lang sabi ko. Sabi ko, kahit mabagal, okay lang, basta nausad, basta makarating ng finish line ng safe, okay na. Ayun, nakarating din naman kahit pa paano safe, kahit pa muntik ng lantutay na makarating ng finish line. Not to mention also yung mga nakaharap ninyo, hindi lang mga Thai, hindi lang mga Asian runners, pati na rin, kung sa Pilipinas may mga Kenyan runners. Pero doon sa mismong Yes po. marathon, ang naka-podium ninyo, nakashare ng podium ninyo, mga taga-Ethiopia, sa Africa din. Yes po. Kasama rin ng mga Kenyan runners eh. Nasabihin natin mas malakas sila sa iyo. Di mo ba naisip na of course, nasa saki ninyo sa isip ninyo na kahit magkaharap kayo ng mga taga-Ethiopia, sabihin natin nasa prime din sila sa pagtakbo ng 42, at least na abot ninyo yung game plan ninyo, na achieve ninyo sa makarating nga ng finish line, kung saan na pangatlo ka, tapos yung dalawa ay taga-Ethiopia. Yes po.
Ano Hindi naman ako masasa nagpaano doon kasi sabi ko, hindi na ako nagpaano doon sa mga Ethiopia. Sabi ko, okay na ako doon sa, ano yun, sa ano kasi talagang mahirap. Nahirapan talaga ako ng sobra doon. Sabi ko na lang sabay na lang, sabay-sabay na lang talaga ako sa kanila. Pag hindi kaya, atras. walang atrasan, ika nga. Pagdating nga sa Oo, mga anumang hamon, mapaangin man lang, o di kaya yung top competition laban sa Ethiopian, and then naabot ninyo yung third rank overall. At of course, fourth po, yung iba fourth. pa Fourth mga, lang po, fourth lang po. ay, fourth lang, sorry. Oh. Ang third niya ay Eh, yung sa female, si ito, Arjoy. yes po. Okay. At Actually, salamat sa correction. Fourth place overall lang po si Edsel. opo. Tapos, meron din tayong ilang mga nanalo rin. Bagatin ko na rin si Maricar Camacho, Yes. tapos Archer Torregosa. Meron iba mga runners na mostly mga nananalo sa mga 7-Eleven na fun runs na rin. Nakita ko nga dito sa competition. Yung iba nananalo din sa mga kanya-kanyang age group. Nakita ko nga si Nia Ann Barcena nanalo rin doon sa age groups. Si Nia Ann Yes po po. lumap din doon sa mga national masters competitions na yon at iba pa yung mga runners dito. Ano masasabi mo dahil sabihin natin itinayo mo ang bandera ng Pilipinas kasama ang iba pa mga runners doon sa 7-Eleven event na ito na sinuporta? Sobrang thankful po kasi minsan lang yung yung mapil mo yung magdadala ka ng bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. Sobrang nakaka-proud na po yun. Tapos kasama pa yung mga veterans runner kagaya nga po nila Coach Nea, nila Maricar Camacho, tapos yung talagang laging nananalo kasama lagi international race, nakasama ko sila. Kaya sobrang saya ko na sobrang blessed din na nakasama ko sila, nakahalubilo, sobrang ano yung pagang banding-banding ganon. Kaya sobrang masaya ako kasi nakakasama ko sila na di ko akalain na makakasama ko lang, pangarap ko lang silang makakalaro. Tapos ngayon nakakasama ko na, nakakasabay na ako sa kanila. Kaya sobrang saya talaga. Sobrang nagpasalamat ako sa Panginoon at pati sa kay 7-Eleven dahil sa programa nila yearly na ginagawa at napasama ako doon. Okay. So, ang tournament na ito ay para po dun sa mga grassroots level athletes. Kasi considering nga, yung mga kilala natin mga athletes, sina Alasgo, si Boy, si Sarano, si Gagnao, lahat nag-aanda nga for the SEA Games, no? At sila rin Yes. yata yung mga ipapadala dun sa Thailand para dun sa biennial meet. Pero, matagal mo ba pinapangarap ninyo na yung magka-SEA Games ka? Wala pa po sa isip ko yun kasi talagang malayo pa ako sa kanila eh. Baga ilang taon pa lang ako talagang hilaw pa. Marami pang kulang sa akin sa pagdating sa running. Marami pang kulang, marami pa. Pero kung sakali mang ano, mga siguro kung kaya pa sa mga susunod, kung kaya pang mas ma-improve yung ano, bakit hindi kung magkakaroon ng opportunity. Yun. So, Pero sa ngayon talagang wala pa. Kulang na kulang pa talaga yung kaalaman sa running kasi hindi pa lahat talaga yung pag-marathon kasi hindi pa lahat mahirap talaga yung full marathon. Talagang kailangan mo din magandang training eh. Baga yung naging kulang pa yung preparation talaga, kailangan talaga yung kumpleto, yung nakatuto ka lagi sa training, bawal ka laro ng laro para yung training mo hindi masisira. ika nga, malayo pa mararating nyo, marami pang kakainin bigas niya pagdating niya sa mga paglaok, participation niya sa marathon at naway yung naging participation niya sa Paraya Marathon ay magsilbing eye-opener mo para sa iyo para at least mabigyan ka ng opportunity, magkakataon or makapag-invite ka ng isang kilalang international marathon na sasalihan at hindi ito ang unang pagkakataon na mag-compete internationally. Are you willing na if ever na ma-invite sa inyo na isang international marathon, tatanggapin mo ito? Siyempre naman po, kasi minsan lang yun eh. Baga kung pagka mabigyan ka ng opportunity ng ganito, sobrang ano na yun, sobrang blessings na yun kasi talagang magiging ano ka ng Pilipinas, baga pride na yun, baga
talagang mas paghandaan mo yung mga ganong bagay. Kailangan magiging ano lang po talaga doon, yung conflict sa trabaho. Hindi naman kasi tayo full-time runner, talagang yung training nahahati, gigising ka ng madaling araw, tapos papasok ng trabaho, paglabas mo ng trabaho, ta-training ka ulit, talagang mahirap pagka mga ganong ano. Pero napag ano naman yan, talagang babalansehin mo talaga. Mahirap lang talaga. I understand niya at kaya nga hindi biro talaga yung makapagsapalaran ka rin bilang part-time runner tapos full-time na factory worker, no? Dahil of Opo, course may mga kanya-kanya mga aasikasuhin hindi lamang sa kumpanya pinagtatabuhan mo, but of course yung sa pagtakbo na rin. Pero ano ang opo. susunod mong laro ka marathon after nitong pataya? Ang target ko talaga is yung Hoka. Kaya lang, naka-register ako ngayon sa Manila Marathon. Kaya kumbaga, ilalaro ko na rin yung sa Manila Marathon this kang darating na August 10. Makakalaro natin ng mga idol natin dito, sila Salanyo, sila Edward, Kuya Edward. Talaga yung mga veterans makakalaro natin. Sobrang excited ako kasi makalaro ko ulit sila. Kahit di pa tayo masyadong kondisyon, di pa full recover, ilalaro ko lang yung para at least makalaro ko lang ulit sila. Kasi yung naka-registered na kasi ako doon kasi yun talaga dapat ang ilalaro ko kaya lang ayun nga na magkasunod, medyo mahirap-hirap. Pero testing lang naman, wala namang masama eh. Yun. So, panguli na lamang po, Sir Edson. Ano yung masasabi ninyo Yes. sa mga kapwa ring, sabihin natin part-time runners, pero may mga full-time duties na sabihin natin hindi sila pababayaan ng kanilang uling ninyo, trabaho ninyo, and wag natin isakripisyo natin ang ating kalusugan dahil di biro talaga yung magtrabaho talaga sa ganitong oras, ganitong panahon. Pero na-appreciate ninyo na kahit may day jobs kayo o night jobs man kayo, tuloy-tuloy nga sa pag-ensayo at lalawak nga sa iba't ibang mga marathons kagaya ng ating 7-Eleven patay. Ang maging anong ko lang sa ano, magpatuloy pa rin kahit papaano. Wag lang papabayaan yung trabaho tapos yung kalusugan natin kasi yun naman talaga ang pinakang importante. Sabi nga, always listen to your body. Pag hindi kaya, pahinga. Tapos pagka medyo nakano, sige, balik training naman. Wag lang masyadong sobra sa training. Pag hindi talaga kaya, pahinga muna kasi mahirap na baka bimigay ang mga katawan natin. Pero sa mga baguhang runners din naman, mga sabi ko, huwag masyadong magmadali, dahan-dahan lang, unti-unti, takbo-takbo lang muna, huwag mong kung gusto makakuha agad ng bilis. Hindi po ganun, kailangan ni dahan-dahan muna kaya para maiwasan yung injury sa mga ano natin kasi mahirap na baka ano yung tuhod pagka madaliin mo talaga doon maano yung mga injury kaya sa mga baguhang runners talagang consistent lang sa training kahit mabagal hanggang magamay ng mga katawan nyo yun na yun yung time para ano yung mga speed nyo. Okay, so parang Edsel, salamat po sa inyong oras at panahon na nilaan nyo sa amin para ma-interview ko kayo dito sa ating programa. At siguro, bibigay nyo sa amin ang inyong mensahe of inspiration sa mga taong tumulong sa inyo, especially nga yung ating main sponsor 7-Eleven. Grabing pasalamat po talaga sa 7-Eleven, sa mga kapamilya ko, tapos sa mga katrabaho ko, talagang yung suporta nila nandoon kasi pinayagan nila akong mag-leave para makalaro lang sa ibang bansa. Tapos din sa mga family ko, tapos mga kababayan ko diyan sa Bicol na tapos kapwa ko runner na talagang inabangan nila yung first international marathon ko. Sabi na wala, inaabangan ko talaga kung paano ko lalaro ng ano ibibigay ko lang yung best ko doon na makakaya. Yun na yun. Tapos ayun pinalad naman kahit paano. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at tumutulong sa amin lalo na sa aking pamilya tapos kay Panginoon maraming maraming salamat po sa binibigay mong lakas. Ayun, sabi mo nga sa isang article, ito yung parang main experience niya na tatandaan mo sa susunod mong karera, which is yung Manila Marathon, yung
tumakbo ka sa gitna ng mainit na panahon, mahangin, tapos may makakasalubong pa mga Ethiopians along the way. Pero na-achieve ninyo kahit pa paano yung top 4 na Yes po. finish dun sa men's overall. At we're very proud of you. Congratulations sa ating mga runners na nagtagumpay nga dito sa competition, and we look forward nga sa mga susunod pang competition ng Munos. Baka pwede kang ulit ipadala nga ng 7-Eleven sa isa pang run na magaganap na Yes po. natin. International Marathon na magaganap. Hoping and praying for that. Manifesting din. Thank you. Number one. Yes po. Number 1 po tayo sa ating picture. Number 1 sa photo. 1, 2, 3. Yan. So, muli po, nagpapasalamat kami, parang Edsel, dahil alam ko may trabaho Yes ka po. pa mamaya at hindi ko Yes na po. kayo papatagalin. At muli po, Yes. maraming salamat sa pagbahagi niyo Maraming salamat din po. sa Sports Corner PH. Bye-bye! Maraming salamat po! Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Thank you Ingat. po.